So, kung inyo ang absorb ang lyrics sa mga kanta, ang kanta nagtutlo na ang Ginoo na ay pattern for the salvation of man. Jesus Christ started from the cross. Jesus Christ gave the punishment, the penalty. He paid for the penalty sa toong masala. And that man, na pattern kaligson, ihatag sa Ginoo sa simbahan. Now, it is up to the church ta galigson, simbahan sa Ginoo, ang right sa husband to tell the world about what Jesus did on the cross. Galigson, ang pagpangalagat sa Ginoo, di lang trabaho sa pipila, trabaho na sa simbahan, trabaho na ito. Amen. I hope and pray, Galigson, just like what Pastor said, be involved so that all the world may know Jesus the Savior. Hope and pray, Galigson, that you are ready sa pagpaminaw sa pulong sa tuwang buhok na Diyos. O sa walilangan pa, I'd like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. And let's give the Word of God a round of applause, please. Thank you, Bert. Amen. Thank you, choir, for that wonderful song. Wow. From the cross, through the church, to the world. Wow. Like that. I hope mga kaigsunan, akong i-explain kanina that pinaagi sa simbahan, kita mo alagad sa Ginoo. If our service is not through the church, then that service is just nothing. Walay kapuslanan mga kaigsunan. Because serving the Lord must be through the church. God ordained the church para mahimong didto ta or diri ta mga lagad sa atong buhi nga Dios. Sa walay langan, I would like to ask everyone to please stand up. Open your Bibles with me sa 1 Thessalonians chapter 4. Yesterday, while the choir was practicing, I continued my Bible reading and diabot ko sa Thessalonians. I am now in Thessalonians and I would like to share to you 1 Thessalonians chapter 4, mga kaigsuunan. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 down to verse 14. If you are there, say amen. Amen. So, we will be talking about being involved sa buluhaton sa Ginoo karon. The Bible says, verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him." Let's pray. Father God, thank you, Lord, because majority of these people that are present this morning already believe that Jesus died for our sins and he rose again from the dead. And because of that, Lord, we believe the gospel. We know that God, you will bring us with you. We pray, Ginoo, nga karon nga kabuntagon, we will be encouraged by the word of God nga ma-change ang mga kinabuhi, Ginoo. Help us to have an open heart, open mind. Maamog yung ma-apply kinitanan sa mga kinabuhi, Lord. We need you, Lord. We need the power of the Holy Spirit to touch us, to bring power in our lives. Ikaw na bahala na mo, Ginoong Diyos. We need you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated now. The title of the message that we will be studying this morning is Meaningful Hope. Meaningful Hope. Mahinungdanon nga paglaom.
As we deepen our relationship with God, day by day, our gratitude that we heard and believed the gospel will also go deeper. If you truly have relationship with God. We often hear na ang kaluwasan dili relihiyon kung dili relasyon. And indeed, mga kaigsunan, if you have a relationship with God, then you know unsa ang mga benefits nga imong nadawat because of that said relationship. And sa diha nga magmaslahom ug mas maglahom ang imong relasyon uban sa Ginoo, mas maglahom ug mas maglahom pod ang imong pagkamapinasalamaton tungod kay nakaangkon kag relasyon sa iyaha. And sa atong text mga kaigsuonan, ato makita that we must be thankful kay nakaangkon tag relasyon sa Ginoo because the Bible says dili na susama sa mga tao na wa kailas Ginoo ang atong mga paggawi ibabaw sa kalibutan. In the context that we have here is about death. Ingon pa ni Pablo, di ko gusto nga mahimo mong ignorante, mahitungod kanila nga nangamatay. Para dili mo magsakit susama sa pagsakit nila nga way paglaom. Reading between the lines, ang mga Kristohanon nga dunay pagtuo kang Kristo. Yes, there are forms of sorrow that we will be facing if we face some problem, especially dunay minahal sa kinabuhi nga miunag kamatayon. Yes, there are sorrow, pero ang atong pagsoro, ang atong pagsakit, dili susama sa pagsakit nila nga mga nakapas kalibutan nga mga way paglaom yung ang Bible. Kung ikaw, yung pasatong text, nagtuo na sa maing balita that Jesus died and rose again, uban adtong mga nangamatay nga nagtuo na pug kang Kristo, ubanon taniya. What a great hope. But in this text also, mga kaigsonan, we are reminded that death is a reality. Ang kamatayon, realidad. Both Christians and unbelievers alike, muabot gyud ang panahon nga motagbo kag kamatayon, muabot gyud ang panahon nga mo-witness ka og usa ka minahal sa kinabuhi nga muuna og kamatayon, luwas man ka o dili karon. Ato makita mga kaigsuonan, bisan pa nga luwas o dili muagi gid ani nga mga butang, doon na gyud akong kalahian as what I have told you. Ang isa mutagbo ani nga way paglaom, ang isa mutagbo niini nga murag kapildihan, dakong kapildihan katong mga tawo nga wala nakaangkon og kaluwasan. Apan ikaw Kristohanon, ikaw Kristohanon nga nasayod na tungod sa kaluwasan, mutagbo ka niining mga butanga nga dunay paglaom, walay kahadlok imong kasing-kasing kay nasayod ka, padulong ang imong kalaguman sa kamatayon. Imagine, I want you to imagine something sa atong paglahutay pagpadayon. Atong isummarize ang kinabuhi sa tao. Imagine, gianak ka sa maayong pamilya, gi-enjoy nimo ang imong kinabuhi, kay butan imong ginikanan, gi-provide imong gipanginahanglan, ni-eskwela ka, na-struggle sa imong pag-eskwela, do di man lisod ang panginabuhi, kumpleto man ang imong bayronon, pero struggle ka, kay naa kay lisod niya, ipang-comply, and tungod ana, nahimo ang successful sa imong kinabuhi, nagmadaogon ka, nakaangkon kag may panginabuhian, nakanegosyo kag maayo, arang-arang imong panginabuhi, naminyo ka, maayo imong naminyoan, nakaangkon mo maayong pamilya, malipayon kayo ang inyong pamilya.
Pagkauman sa diha nga kay pamilya, ma-provide nimo ang panginahanglan sa imong mga anak. You have everything you need. Malipayon, naay makaon, makasuroy, kompleto na. Wow, pagkanindot sa kinabuhi. Pagkahuman namatay, and the fire is not quenched, and their worm dieth not. You see that? Langit naman to. Gwapo naman kaitong kinabuhi. Ma-provide ang panginahanglan nun, pastor. Nindot naman kaitong kinabuhi, pastor. Pag-abot sa kamatayon, and their worm dieth not, and the fire is not quenched. Mark chapter 9, 44, 46, 48. Bisan pag-unsa ka perpekto ang imong kinabuhi ibabaw sa kalibutan, paminawa ko igsuon, bisan pag-unsa ka perpekto ang imong kinabuhi ibabaw ni ining kalibutan. Pag-abot sa kamatayon, ingon ang Bible, ang ilang ulo di mamatay ug ang kalayo di mapalong. Makaingon ka may pagwa sa namatay, pastor. Kay ugwa sa namatay, pastor, okay na unta to ang iyang kinabuhi. Pero ang kamatayon realidad. Bisan pag mga dato, mga adunahan, mga mayong kinabuhi nang hinahanglag kaluwasan. Usahay kita nga mga soul winner, katong mga pobre, kabog-kagon ang portahan. Ayo! Gawas mo diyan mga pobre para mga luwas mo. Abre ayo! Pero katong mga dagpog balay, mga dato, hindi kita mo ayo, imadlok ta. Bisag katong mga tao nga adunahan ng hinanglag kaluwasan. Ikaduha nga, kinabuhi. Kato kay gwapo ito ang kinabuhi. Ikaduha, imagine, natawo kas kalibutan, o ang sa pagkatao nimo, nagsagol ang kalipay o kasakit, naghimo kag mga bad choices, pangit nga mga desisyon sa imong kinabuhi, nagkinabuhi ka nga lisod, pobre, isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Lisod pait. Badlungon imong mga anak. Nakay sakit, nakay maintenance, nga di pa gyud kakapalit. Daghang problema. Unya mo anak ko. Ay, gikapoy na ko, Ginoo. May pagmamatay na lang ko, Lord. Ginoo, patya na lang ko, Ginoo. Para makapahulay na ko aning kasakit, aning ibabaw sa kalibutan, gikapoy na ko, Lord. Niabot ang kamatayon. Ug ang kalayo, di mapalong. Ug ang ulo, di mamatay. Nagantos. Nihangyo sa Ginoo nga Ginoo, mamatay nang dako Ginoo para makapahulay nako, kagikapoy na ko ani akong kinabuhi sa kalibutan. Pagkamatay, ang ilang ulo di mamatay, ug ang kalayo di mapalong. Walay kalahian. Mas maayo pa ang pag-antos niya sa kalibutan kay napay katapusan. Pero human sa iyang kamatayon, ang iyang pag-antos wa gyapon katapusan. Nag-antos na sa kalibutan. Mag-antos pa gyud sa impierno. Katong isa, may pagwa na matay, kay okay daw ta. Katong isa, abinyag makaikyas-yas kalisod, kay para mamatay. Mabitaw na mga Kristohanon, ayaw bitawon mo bigti kung gikapoy na mo sa inyong kinabuhi. Kay kasagaraan, ang taong magbigti, wa pagid siguro kailas Ginoo. Di po kumuhukom kung ahas la padulong. I will not judge, kaya ang Ginoo ray nakabalo. Pero ayaw yung bigti, kaya abi nimo, magpakamatay na ko, kaya gikapoy na ko aning kalibutan. Huy puyo, mas kapoy dito. Mas kapoy sa impierno. Ang ulo di mamatay ug ang kalayo di mapalong. Buntag gabi walay hunong hangtod sa kahampuran nimong pag-antos. Igsoon dunay paglaom samtang buhay baka apan sa impierno wa nay paglaom nga matapos pa imong pag-antos. So igsoon paminawa ko pag-ayo. Ayaw gyud hunahuna nga tapuson nimo imong kaugalingong kinabuhi kay nasipyat ka igsoon. Kung imo nang buhaton. Pero ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, dato o pobre, human sa kamatayon, meaningless tanan. Way pulos ang kinabuhi nga naman. Na dato,
Namatay, wa gyapoy paglaom. Naglisod, namatay, wa gyapoy paglaom. Igalaigson, mauni hinungdan, nga naning kamuta, we must be involved that all the world may know Jesus. Nga naman, kay baras mamatay ang mga katawan, na sila'y paglaom. Human sa kamatayon diri sa kalibutan, hayahay man galing. Pag abot sa langit, mas hayahay. Kung naghila ka sa kalibutan, pagkahuman sa kamatayon, pag-abot sa langit, ang Diyos ang mupahid sa mga luha gikan sa imong mata. Amen. Pagkatamis, mga kaigsuunan. Mauna nga maning kamot. Ikaw nga luwas na karon, di na ka mahadlok. Wala kay gitawag na kahadlok. Nga naman, Juan 14:1-3, ang Dios nag-andang og luna alang kanimo sa langit, sa balay sa iyang ama. Revelation 21:4, ang Dios mismo ang mupahid sa mga luha sa iyong mata, wa nay kasakit o nay paglaom. You see? Kabalo mo sa langit, wala nay stroke dito. Wala nay sakit dito. Wala nay pag-antos dito. Amen. Kabalo mo? Mo ni hinungdan nga natay misyon. Mo ni hinungdan nga kita nga mga Baptist, dili pwede nga atong pagtuo ato ra. Ang atong pagtuo ato yung ipahibalo sa uban, ato yung ipakita sa uban. Ngano man kay dato man sila wa pobre, maayo man ilang kinabuhi dili human sa kamatayon, meaningless tanan kung wala sila Jesus Christ sa ilang kinabuhi. That's right. Amen. We are in the business of giving people's life meaning. Ayaw gyud kaulaw nga isangyaw si Jesus Christ kay ginatabangan nimo ang tao nga magkaroon og meaning og purpose ang iyang kinabuhi. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. Repent and believe in Jesus. And we will help people to repent and believe in Jesus. And God will bring you with Him. That will be a source of deep sorrow para sa mga tao nga wala pa nangaluwas. But that is hope. That is gateway to everlasting joy kung luwas ka. Meaningful ang imong kinabuhi. So nakuha ninyong punto? Nakuha ninyo ang picture nga gusto na ko i-paint sa inyong atubangan karon? Katong maayog kinabuhi. Okay na unta kayo, may pagwa na matay kay naglisod sa impierno. Katong lisod kay kinabuhi. May padaw mamatay kay para makapawalay, pero wa gyapon ni samot. That's why there is mission. That's why natay theme that all the world may know. Jesus. That's why mga kaigsunan atong ginapaningkamutan. This is part of our budget. This is part of our life. This is part of our effort. Nga naman, we are in the business of giving people's life meaning. Nga unsa man ilang pag-antos diri sa kalibutan, unsa man ilang kahimtang human sa kamatayon ay paglaom. So nay tulo ka butang ang gusto dalon karon. Tulo lang ka butang. Number 1, I would like to reiterate this one. Be involved. Or get involved. Get involved mga kaigsunan. Get involved. Spreading this message of hope is the best way to love people. Nakay pag umangkon na minyo, sige away sa iyang asawa, imong gitambagan, dili na mo mag-away lagi, kay kung magsige mog away, wagay pulos ang inyong kinabuhi, way grasya kung nag-away ang pamilya, way panalangin ang pamilya, imong mga anak, gitawag na, mo ni mauna, nito sa imong tambag, wala na sila nag-away, mayo na ilang kahimtang, pero wa na luwas, wa gyapoy pulos, impierno gyapon. Nakakay parintig, ingnan nimo, oy Brad, undang yan ang bisyo, Brad, ay napag-inom-inom, Brad, kay kabalo ka, wag kay makuhang maayo, ana. Perminti na magsakit ka, lain yung pamati, hangover ka, gastog kwarta, lisod yung gayo na imo ang gitawag na kinabuhi, padayon nimo na, magsakit pa ka pagmud sa panahon, ni patuo sa imo ha,
Bitaw tino, tama gid na imo habab. Bitaw lano, bitaw ko ano. Tama gid na imo habab. Undangon na ako ni akong bisyo, nihunong og bisyo. Nidaghan ang kwarta kay wala na may bisyo. Nakapalit og maayong mga butang na maayo ang kinabuhi. Successful, pero wa naluwas impierno gyapon. You see now, what is the best way to love people? Let them know Jesus. That's the best way to love people. Even your life is transformed apart from Jesus, useless. So get involved in the mission. Kay this is the best way to help people. San pag mudato sila mga kaigsunan, if they don't know Jesus, useless. Una kong gingon kanina, if you have a good life now, without Jesus, it's better for you not to die. Ay nalang kamatay, dira kas kalibutan. Kung maayo na imong kahimtang karon, ay nalang kamatay, pero sultian di ka, moabot mong gid ang kamatayon. You need Jesus. The one who is struggling, gusto na makahawa sa pag-antos, gusto na mamatay, ay kamatay. Ngano man, mas mag-antos ka dito. You need Jesus. Both the rich and the poor, the happy and the sad, the comfortable and the struggling, all need Jesus. The message will spread faster if you are involved. Spread this hope. Tanawa itong text mga kaigsunan ng Apostle Paul, that ye sorrow not even as others who have no hope. So gusto ta nga makaangkon po ng uban o paglaon. You see? And remember this, mga batanon, paminawa ko ninyo pag-ayo. And I hope you will consider this. Daghan na kayog mga doktor. Napagani ubang doktor, wala na narbaho. Daghan na kayog mga engineer. Daghan na kayog mga teachers. Pero gamay pa kayog mga pastor. Gamay pa kayog mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Ingon nga ang Bible, the laborers are few. Mao ganay nag-pray request sa Jesus Christ. Pray therefore to the Lord of the harvest that He will send forth laborers to His harvest. I can still imagine before nagsimba mi dito sa Bible Baptist Church Malaybalay, Mampaalong. Napamong simbahan sa Mampaalong. Tanaw ko mga picture dito sa bulletin na ako'y nakita nga picture sa mga karaang mga pastor. Naay mura og kanang dili pa to tarpulin, mura pa to siya og kanang panapton sa likod. Wa pa nausong tarpulin sa una, panapton nga murag na mga liter-liter gibutang. Unya ang nakabutang dito murag pintura to, pintura. Dito basta pintura murag panapton nga gipinturahan. Unya nakaingon dito, if not you, then who? If not now, then when? That's why at that moment, I prayed to the Lord, Lord, Ginoo, diri dapita Ginoo ay sa pangitas uban, ako na Ginoo. Ginoo din ako maghulat og sunod tuig, karon na Ginoo. That's why now I am a pastor. I surrendered sa pag-eskwela Bible School. Learn to be a pastor, and I am here now, nagpastor sa Nitubangan. Ngano man, I respond to the call. And I urge you mga kaigsunan, respond to the call. Why dautan nga mahimong engineer, why dautan nga mahimong doktor, why dautan mahimong teacher, why dautan, that's very, very good. But consider, gamay ra kayo ang nagwali sa pulong sa Ginoo. Dagan ba kayo ang nililuwas? You see? The laborers are few. Be part of the few, mga pinangga nga mga kaigsunan. Be a faithful messenger of God in this world who is standing in the mouth of hell. Ang tibuok kalibutan nagtindog sa baba sa impyerno. And remember this, kung muadto man galing sila sa impyerno, at least naghawid sila gospel tract. Nihatag kag gospel tract. Naay mga tao nga niadtog impyerno holding a gospel tract. Kay pag muadto mga lang sa impyerno, dili na nimo sala
naa nagyungit sa ilaha ang kamatuoran, pero wa gyud sila mituo, and that's their fault anymore. So higala igsoon, grasya sa Dios. You can have daghan tag mga gospel tracts. Bisan pag isa ka gatos imong kwaon, pwede ra. Dala and give someone. Manuman, sa pag-unsa pa na ilang kinabuhi, kung impyerno sila walay pulos. Walay meaning ilang kinabuhi. Wala sila paglaom. The only meaningful hope is the hope found in Jesus Christ. Amen. You see? I invite you to join us in the full-time service. Kabalo mo, dito simbahan, pwede man mo mag full-time service. Warningan ang tamudaan. I will first warn you. It will not be a very comfortable life. Many times, we will have to prioritize the ministry over our own needs. Dagang mga panahon nga mas pilion nato nga unahon ang buluhaton kaysa to ang mga kaugalingong ipanginahanglan. There are times that we will do it. But one thing I can guarantee you, bisan pagdili komportable, malipayon ang pagpangalagad sa Ginoo. You see? Ay mugtuwa ng ubang mga pastor. Mga ubang mga pastor maingon nga, ay, ang pagpangalagad sa Ginoo, pertig yung lisura, kapoy kayo, bugat kayo, ako karon gikapoy na ko, grabe, kalisan akong kinabuhi, kaya nangalagad ko sa Ginoo, kinsang Ginoo imong gilagaran. Ang imong gialagaran nga Ginoo, dili akong Ginoo. Kaya ang akong Ginoo ang gilagaran, yes, na mga challenges to build my character, pero ang Ginoo nga akong gilagaran, ni provide sa akong ipanginahanglan, ni hatag sa akong kalipay. Ang Ginoo nga akong gilagaran, gisininaan ko, gipakaon ko. So kanang Ginoo ngayon, kinsa man na. You see? Kabalo mo? Naay napansin ang mga leaders of the world. Katong mga pastor nga nagsigigwali, nga luoy ko, tabangi ko ninyo, kay lisod kayo ang magpastor, sila ang mga pastor nga hangtod sa hangtod, way alibyo ang kinabuhi, naglisod. Yes. Kaya nga naman, ginatunglo nila ilang kagalingon. Ginakuha nila ilang kagalingon sa Diyos. Mga bless. Nag-ingon ang Ginoo, seek the kingdom of God. Diba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ikaw nagpastor ka, giuna nimo ang Ginoo, wala na hitabo sa imo ang all these things shall be added unto you. Wa ka nalimong. Di tinuod sa imong kinabuhi ang mensahe sa pulong sa Ginoo. You see? That's why hangtod karon naglisod, hangtod karon mga pastor manglimos, nga naman kaya ang mga message ng limos man. You see? That's why we preach the blessing of God. Kaya ang Ginoo nga atong galagaran maka-provide man. That's why mga young people ay mo kadlok mga lagad sa Ginoo. Dili lisod ang pagpangalagad sa Ginoo. Basta kay mo salig ug mutuo lang ka. Ay magtuwa ng mga pastor nga mga makililimos. You see, wala ko nang daot sa ilaha. Ako lang yung ipasabot sa inyo ang tinuod. You see? By the grace of God, i-bless ka sa Ginoo imong kinabuhi. Ug makita nimo, makaingon ka sa imong kinabuhi, wow! Wa ko na ingon mi dato ka. Kay kita mga pastor, we refuse to be rich. Nagsabot na bidaan sa akong asawa. Ngaga, pag mudako manggaling ang simbahan, gracias Ginoo. Ato ning paningkamutan, gracias Ginoo. Mudako ang simbahan, mudagan ang mga katawhan. We will receive minimum support from the church. We will stay sa tong lifestyle. Kay para mas daghan ang maluwas, daghan ang magamit para sa bulmaton. So atong makita mga pinangga ang dili man ta padato ay. Ingon bagay ni Apostol Pablo nga naa ako'y gahom para makuha sa mga butang nga gikan sa inyo, pero wala na ako gibuhat kay para di na ako mapunggan ang pagwales na yung balita. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Grasya sa Dios, alagad mo sa Ginoo, gi-challenge sa mga batanon. Na ay kalipay nga dili mahatag sa kalibutan sa diha nga mga lagad kas Ginoo. Basing bugat ang imong kasing-kasing karon, basing tingala ka unsa man gyud aman ko badalong, aman akong ginabuhi unsa direksyon, higala igsoon, di gyud ka mabali ug malagad kas Ginoo. Di gyud ka masayop. You serve the Lord.
Get involved. I can guarantee that. Amen. Luke chapter 15 verse 7, maglipay ang langit kung naay usa ka tawo magluwas. Verse 10, magrejoice ang langit kung naay one sinner repented. You see? And that is your joy. Di ba? Gusto ka malipay, mula aga mo gasto ka. Gusto ka malipay, mapalit ka gadget, mo gasto ka. Gusto ka malipay, mo gasto ka. Gusto ka malipay. Kung tinuod makalipay ang makita og taong maluwas according to the Bible, Luke 15:7 and Luke 15:10. Mag-rejoice man ka ang langit and we share that rejoicing. Dili lisod ang mo spend para sa mission, para na taong maluwas nganuman kay makalipay na sa ato. Amen. Amen. Unsa akong gingon last Wednesday? Ang mga Kristohano ng ilang paghatag sa misyon, dili na sa pagkamanggihatagon, selfishness na. Anong selfishness man ang paghatag sa mission, pastor? Selfishness kay ginatagaan imo budget ang butang nga makapalipay sa imo. You see? Makapalipay man ka sa tuwa nga makita tagkalag na maluwas. Then we spend for that because we want to be happy. And we say amen to that. Amen. So be involved. Be a messenger of hope that all the world may know Jesus the Savior. Be involved. Be involved. Number 2, ang pangutana karon pastor. Gusto na ko mahimong involved, pastor. Murag na-encourage ko, pastor, na mahimo ko involved, pastor. Mo-appeal ko, pastor. Ang pangutana, how to be involved? How to get involved? Very simple. Kabalo mo, di na kinahanglan nga mukamang pakaslapukan para mahimong involved. Number 1, if you want to be involved, begin by being faithful member of the church. Sugdi nga mahimo kang faithful member sa church. Dili ka pwede mahimong Sunday school teacher. Kung ikaw dili makita sa imong kinabuhi nga nangalagad kas Ginoo. Di ka pwede mahimong pastor. Kahit lang ka banjing-banjing ka sa imong kinabuhi, wa kay alagad-alagad, wa kay simba-simba, pagkahuman magpastor ka, no? Ang mga ginagamit sa Ginoo kadtong mga tao nga daan na niyang ginagamit. Amen. You see that? So be faithful member of the church. Be faithful in your attendance. Be an encouragement, not a discouragement. Kabalo ka, somehow people will look at you. Mutanaw sa imo nga. Kala grabe ni si Juan, faithful sa Ginoo. Gusto ko mahimong pareha niya. The next time you are absent, hala, gusto biyad ako mahimong pareha niya, absent man siya. Okay, day mag-absent. You see that? You become a discouragement. Be faithful in attendance. In the ministry, don't be a passenger, be a crew. You see? In your giving, your tithes and faith promise, be faithful. Grow in your spiritual life, be faithful. Obey the church. Obey God's calling. You see, submit to your pastor. Ato makita mga kaibigan, be faithful to the church. Di ka magsugod. And number 2 mga kaigsunan, borrow the heart of Jesus. Love souls genuinely. Ug na may batanon diri, mga batanon paminaw mo. Gusto mo magpastor? Gusto mo mag-Sunday school teacher one day? Gusto mo magtudlog mga bata? Paminaw mo pag-ayo. Ayaw mo pastor kay gusto mo magwali. Kuyaw kay pastor magwali. Pag magwali sa pastor, maminaw ang mga tao. Unya, may amen, good. Gusto ko mahimong pareha kang pastor, nindot kay magwali, ayaw. Gusto ka mag-Sunday school teacher kay gusto ka magtudlo? Ayaw. Gusto ka magtudlo sa mga bata kay ganahan ka mag-storytelling? Ayaw. Magpastor ka nga naman kay tinuod nga nahigugma ka sa mga kalag. Ang pagwali, pag-transform sa kinabuhi sa mga tao. Ang pagtudlo, you are building the lives of people. Ang pag-story sa mga bata, you want them to be saved. Wala ka nag-story, wala ka nagwali, kay ganahan kas imong ginabuhat. Nagbuhat ka na, nga naman, kay gihigugma nimo ang mga tao nga imong gialagar. And I hope you understand that. Very important. You see? Genuinely love souls. Ano ang Jesus Christ? Matthew 9 verse 36. Open your Bibles there. Matthew 9:36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them
because they fainted and were scattered abroad as sheep have no shepherd. Luoy kay mga tao, Jesus Christ, luyas mga tao, oy. Na-scatter ang mga tao, na-compassion Jesus Christ. Mauna, ingon niya sa verse 37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Daghan kay mga tao nga dapat makadungog, pero gamay ra kay mga magawali. And this is the prayer request. Verse 38, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Mga batanon, tindog mo karon, wingon mo, Lord, here am I, send me. I will be the answer to your prayer. Ako ang mahimong tubag sa imong pagampo, Ginoo, sa imong prayer request, Lord. Send me. You see? So borrow the heart of Jesus, genuinely love souls. Usahay mo ana mo, grabe si Pastor Bay, himasa man kay si Pastor. No? Magbitbit kog libro karon, pagkasunod adlaw lahi na pud nga libro. Almost every week lahi-lahi nga libro akong ginabitbit. I am always reading, not because I love reading. It's because I love you. I wanted to build myself more. Mano man. Kaya para ma-build up ta mo. You see? I am feeding myself with more. So that I could feed you more. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, genuinely love souls. Genuinely love souls. And genuinely rejoice when a soul repents. Kabalo ka? Nay nag-ingon sa ako, imagine, pag ang balay, samok, na ay mga drawing ang kilid, daghag mga kalat, daghag mga gubot, si pasabot ana. Nay? Nay? Ha? Nay? Bata. Nay, bata sa balay. Kaya na yung mga drawing, kalat, gubot. Nay, bata. Nay, mga dayapir, samok. Kaya na ay bata. Ay, kasama pa rin balaya. Kuha ang bata, di ba mingaw? Mingaw, may bata. Di ba? Simbahan mga kaigsunan. Pag naay taong bagong mga luwas, madugang na simbahan, naagid na isaba, naagid na isamok, naagid na magpabadlong, naagid na mag-tiktok, naagid na mag-unsa-unsa, ano man, kaya naay bagong nga luwas. Naay mga baby. You see? So rejoice in when the church gubot, samok na mga badlungan. Rejoice kay naay bagong nga luwas. Nadugang simbahan mga badlungan pa kay batuga. You see? Gusto ko dili samok? Kita-kita ra mga workers na magsimba. Wagoy samok, kita-kita ra man. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, it is our dream. Bahalag na magbabadlong, nanapoy istoryahon si pastor kay mauna, nanapoy nisumbong pastor si Kuan ba, nana, why? Because there is children, there is life, mga pinangga nga mga kaigsunan. Ay mo ka-discourage, na ako'y nakita ngay nani si Sister So-and-so, na nagsimba-simbahan ngay nani, ay mo ka-discourage mga pinangga nga mga kaigsunan. Why? It is a sign of life. Na yung mga bata, na yung mga baby, mo grow. And you yourself, you need to grow. Kaya para mahimo kang spiritual parent. You see? I hope you understand. Amen? Amen. So that's why, mga pinangga ng mga kaigsunan, love people. If you wanted to be involved, love people. Desire the growth. And that growth must begin in you. Ikaw ang unang mutubo. You see? Be involved. Go, pray, and give. What's something go, pray, and give? Go means you go to soul winning, you go to our Children's Hope Ministry, sa itong Children's Ministry, mga bata nagatudlo ta, sa itong visitation, di lang si pastor ang mag-visit, you can also visit. You know, the following Sunday afternoons, pangtudluan ta mo, unsaon ang pag-follow up sa visitation, unsaon ang gitawag na pag na magsimba, i-follow up nimo unsay imong buhaton, unsaon ang pag-get involved. I will be teaching you that you will be involved in the ministry. Study to be a missionary. Gracias Ginoo mga kaigsunan, mag-start ang Bible Institute diri sa tuwang simbahan.
Nagsada sa Brother Perlo, magpa-enroll siya. Amen? Nagsada Brother Perlo. Si Francis po dog, si Tristan, nagsada po sila. Si Big Boy, marag magsada po si Big Boy. Amen ba, Brother Ray? You see? Atong institute, Tuesday night, Thursday night. Pwede pa ka mo trabaho. Tuesday night, Thursday night, eskwela ta. Tululang ka subject. Balag mga tululang pud ka oras or 2 ka oras. For 3 years, mag-graduate ka, you can be a better servant of the Lord. Right. Naana ko ikon diyan, naana ko yung syllabus. Kompleto na ang mga lesson. We will start it. Ngano man, we wanted to know how to serve the Lord. Amen. You see, so go and pray. Kneel to God every day for the salvation of souls. Pray that more people will be called. God will add laborers to the harvest. Remember, that is the Lord's prayer request. So luhot ka, Ginoo, usay atong pag-abaw, Ginoo, nang ginahanglan ko ani tagai ko, Ginoo, nagsakit ko, tambali ko, Ginoo, ikapoy ko, tagai ko strength, Ginoo, naluya ko. You see that? Pray, look at the harvest. Tanaw ang mga katawhan, mga tao nga di paluwas. Pray, Lord, dungangi ang magwali, Ginoo, para ma-harvest sila. Kabalo mo? Pag ang mga Kristohanon mohunong naglantaw sa harvest, maghunong naglantaw sa field, magsugod na sila naglantaw sa usag-usa, o magsugod nag-awayay, magsugod nagubot, ngano man, kay ni hunong naglantaw sa field. Mahibaw-an nimo usahay, ang simbahan mga kaigsuunan, nga talagsa ra gyud kayo nga naisamok, katong mga simbahan, nga perminti nagalantaw sa field. Pag naay activity sa simbahan, ang activity, ang purpose, para na mga luwas. Pag naay giving sa simbahan, ang giving, ang purpose, para na mga luwas. Pag naay gitawag na mga unsa man ang mga buhaton, ang purpose na mga luwas. Pag ana ang simbahan, sige lantaw sa field, sige lantaw sa field. Everything's focus is for the people to be saved. Higala igsoon, talagsa gyud ka magkit-an nga magkinanaway sila. Pero ang Kristohanon mohunong na tan-aw sa field. Dili na mga taong luwason imong tanawon, mosugod na kag tan-aw sa imong mga kaubang Kristohanon, ma-discourage ka, maluya ka ngano man, lahi na imong tan-aw, lahi na imong focus. So pray and give. Be faithful in your tithe. Be faithful in your faith promise. Giving to mission gives eternal purpose of whatsoever earthly thing or earthly job you do. Kabalo mo mga kaigsunan, ang paghatag bitaw og tithe offering makahimo biya na sa atoa nga mas magkugit ta. Kung natudluan lang kadtarong in the right perspective. Daghan mang nagtudlo karon nga ang tithe iyas pastor, that's wrong. Tanawa, kung muhatag kag simbahan, ang imong mga earthly endeavor, ang imong mga paghago, mga pagpaningkamot, pagpanginabuhi, ang kasaba sa imong amo, natoy eternal purpose. You see? Worth ito. Kaya nga naman, when you give your offering, katungahalad, maotoy makatabang gamiton sa Ginoo nga naay mga kalag nga di na malapay sa impierno, muad naglangit na eternal purpose. So magkugi ka sa imong pagpakinabuhi, magkugi ka sa imong uma, kay kaniya akong gitawag na pagpanginabuhi, di lang ni para ipakaon sa pamilya, para ni sa trabaho sa Ginoo nga daghan pag mga luwas gamiton ko niya. There will be eternal purpose for whatsoever earthly thing you find to do. And we say amen to that. Amen. Now, number 3 and number last. So very simple kay mensahe. Number 1, get involved para kaning hope nga ginaingon ni Pedro, ni Paul, nga dili ta mag-sorrow sama nila, at ang atong sorrow lahi natay hope. Maanaan nimo, maanaa sa uban, get involved para makabalo sila. And be involved. I am teaching you how to be involved. And number 3, lastly na lang, I will close. Plant yourself first in this hope. Itanong imong kaugalingon una niini nga paglaom. Pangutan ay imong kaugalingon, luwas na ba ko? Human ko mamatay, ako padulong malangit ka ako? Pag mamatay ko karong adlaw, makita ka na kung Ginoo sa langit, basig di pa. Unsaon nimo pagsulti ani nga paglaom kung kana nga paglaom wa pud nimo? You see?
So ikaw mismo ang dapat una ma-save. Kaya kung save ka, dali ra sa imo nga isulti sa uban unsaon nga naman ikaw naka-experience man ka. So are you saved? Magsakit ba ka? Magsakit ba ka nga murag way paglaom mamatay imong loved ones? Kay wa pa sila luwas? Tell them about this hope. Pastor, murag maulaw man kong sulti, pastor, sa akong pamilya, sa akong parinti, pastor, maway na ako, ingna ko, kaya itong atuon. You see? I will be there. Pila na ka mga membro simbahan ang nag-ingon, pastor, adtuon nato akong parinti, pastor, kay atong sangyawan, wa pay bisag isa nga akong gibalibaran. Niabot pa kog miyukan, tumoy-tumoy bukid sa arakan, nga hapit na atras ang ato ang gitawag multikab kay perting to nga suna gyud kaayo perting layo akong giadto didto nga naman tungod sa kalam. Ikaw pa ka akong balibaran no? You see? Pag naay tao nga gusto nimong ma-save, di nimo masultian, tell me atong adtuan. Basin dag ako ang gamiton. Pag dili ako gamiton, we will pray for another people nga atong paadtuan nga naman para mga luwas sila. Kay bisan pag unsa ka maayo ilang kinabuhi kung di sila luwas, way pulos ang tanan. Right. So you can be saved today if you are not yet saved. Si Jesus Christ nagpakamatay para sa imo. Gilubong na banhaw. Ibutang imong pagsalig ug pagtuo dawaton sa Dios. Kaya nga naman, hugasan niya ang imong mga sala. Ug limtan niya tanan imong nabuhat nga mali. Limtan niya as in limpyo. Hanaw, erase tanan. As if nga murag wa ka nakahimog sala. Inana ang buhaton sa Ginoo sa imo ug moduol ka kang Jesus Christ. That's why malangit ka, malimpyo ka. And He will help you to live right. Your life can be full of meaning if you know Jesus. Every struggle will be worth it all if you are saved. God will save you today. You need Jesus. Paliw ba nito tanan? Igsoon, basing napay dili luwas sa ato diri. You are not yet saved. You don't know if saved ka o dili. Kung na mga pinanggang gusto kang ma-save, you can come to the altar. My Lord Jesus, gusto ko ma-save. Gusto ko makabalong, human sa kamatayon, langit ko padulong. Luwas ako Ginoo. Save me. Save me. Or basin napa kay minara sa kinabuhi nga magsakit gyud ka og mamatay kay wa pa kabalong ang madtog langit. Lord, save that loved one, Lord. Save him, save her, save them, Lord. Invite ka to come diri sa tubangan, ang altar open, ayaw at niyang dalan, ang altar open, you come, as we sing karon sa verse 1. And maybe nasa tuwa, you are not yet involved. Pa ba ka na involved? And na-challenge ako nga buntag na dapat day ko mahimong involved. Dapat dahil nga mag-faithful ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo. So you come. You make a promise to God, Lord. I will make a promise and help me. Nga dili ni sa mahimong empty promise. Enable me to do it. And actually do it. Tumana ang imong saad sa Ginoo. Para ni sa imo The altar is open for you. Ayaw kaulaw para ni sa imo Dool sa bangan. Lodhi ang Ginoo. Kay tabangan ka niya. I-bless ka niya. I-empower ka niya. Verse 1, Brother Perlo? Kindly sing verse 1 sa nakakanta. Why not now? Karon na igsoon. Why not now? Verse 1 please. You come. I invite you to come. Humble down yourself. Ay kaulaw. O mukha ng imong kasing-kasing. Why not now? Kano sa amo na yung ang panahon nga imong gihulat. Basing moabot ang panahon nga ulahin na ang tanan. Why not now? You come to Jesus now. As we sing verse 2, para ni sa imong igsoon. Kabalo ko nga ang Ginoo nagalihok sa imong kasing-kasing. Ayaw siya punggi. Just allow Him to work.
Allow the power of God to work in your heart. Imagine na nga kamot sa Ginoo nagulat na sa imuha. Imagine the hands of God, yung na Ginoo, anak, dool na. Ay kaulaw na, dool na. I will bless you, I will help you. Anak, Ginoo, anak. Anak, you come. You come and I will bless you. You come. Verse 2, Brother Ferro, please. The hand of God is extended to you, waiting for you to come. You come now. You come now. You come now. Igsoon, this last verse is for you. Anything na nagababag sa imong kasing-kasing, nagaburden sa imong heart, i-pour out sa Ginoo karon. I-pour out sa iya. Paminahon kaniya. Di kaniya i-judge. Gakson kaniya. Kagahigugma kaniya. I-pour out na. Ay napunggi. Para ni sa imo ha. Last verse, please. Glorious God, loving Heavenly Father, thank you, Lord, for your message nga gihatag ka namo, Amahan. We need you, Lord. I need you, Lord. I pray that you'd help, Ginoo, nga magmalampuso na among mga kinabuhi. Gamita mi, Ginoo, lang sa imong kahimayan. And ikaw, Ginoo, maghatag ka namong kadaugan. Lord God, salamat, Ginoo, sa paghatag og mga panalangin, Ginoo, nga imong gihatag sa matag usa. And I pray that you'd use this message, Lord, to empower your people, to guide them, to bless them, Lord. Among inavigate, among inabuhi, Ginong Diyos, na sunod sa imong kahayag, Amahan. Salamat, Ginoo, sa imong paguban sa mo sa pagpauli. Bring us back again this afternoon sa among panimbahon, Ginoo, especially ang mga workers sa church. Ikaw mag-bless kanila. Salamat, Ginoo, sa imong gugma lang kanamo. Continue to bless and empower us in Jesus' precious name. Amen. Thank you and God bless you. Don't forget, ang atoang afternoon service will be 3 o'clock. We will start at exactly 3 o'clock sa atong hapon nga panimbahon. Salamat ug maayong buntag sa atong tanan.